Hello guys! Welcome po sa part 3 ng ating academic journey and grades reveal. Hello po ate, pwede po bang malaman ng grades mo po from grade 8 to 11 po? So ito yung request na nakuha natin sa UPCAT tips and free reviewers. So hindi nyo pa napapanood itong video na to, pwede nyo siya panoorin para malaman kung paano ako nakapasa UPCAT sa UP Diliman at kung anong mga reviewers ang ginamit ko. Yan. Magkakaroon ulit tayo ng storytelling time ngayon. My academic journey and grades reveal from yours truly, a UP Diliman passer. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay Chapter 3 or Senior High School Days na. So, dito, ayan. Sa Lasal naman ako nag-aral. So, 3.1. Mala research title talagang ginagawa ko dito. So, short recap lang. Nung elementary and junior high school, palipat-lipat din talaga ako ng school kasi lumilipat kami lagi ng bahay dahil sa work ni papa ko. Pero dito, talagang gusto ko lang maglasal para sa grade 11. So, ayan nga, natupad ang aking pinapangarap. Nag-University of St. Lasal ako, kumuha ako ng scholarship. Kaya, yung 50K na babayaran dapat namin tuition, hindi ko na siya binayaran dahil nakapasa sa scholarship. So, dito sa Lasal, ayan, mga friends ko, meron kaming cafe na pinupuntahan doon and meron ding mga cosplay activities, nakapapicture ko kay Zomli. And then, meron naman tayo dito. Ito yung sa second quarter and first quarter ko na awarding. So, nakakuha ko ng Principal's Distinction Award sa lahat ng quarters yan. Ang ibig sabihin ng Principal's Distinction Award, ibig sabihin, mga grades ko, 95 and above lahat. Ibig sabihin wala akong grade na 95 and below. So, ganun ang Principal's Distinction Awards. Ayan, ito yung aking class. Ayan kami. And, andito ko. Ayan o. Naka-gray na jacket. So, ito, in-screenshot ko lang siya mula dun sa aking evaluation. So, ang overall GWA ko sa grade 11 is 98.13. So, talagang mataas magbigay ang Lasal ng grade basta nagpapasa ka on time, nakaka-perfect ka sa exams. Kaya, hindi talaga mahirap na makakuha ng mataas na grade dito. Next naman, ayun. So, sa aking 3.2, chapter 3.2, nalipat kami from Lasal Bacolod. Ito ay Lasal Bacolod sa Negros Occidental, Visayas pa. Nalipat kami dito sa Albay, Bicol. So, ang nangyari, nag-transfer ako sa STI College Legazpi para sa aking grade 12. At dito naman, sumali ulit ako sa Mathletes competition. So, dito nag-champion kami. 2023 siya. So, kung pinanood yung mga previous videos nito, yung sa chapter 1 and chapter 2, makikita nyo doon na mahilig talaga akong sumali sa mga math competitions dahil ang forte ko ay math. Ayan. So, ito yung naging partner ko sa math competition. Nakakuha kami ng certificate and medal. At sumali rin ako sa STI Tagisan ng Talino Think Quest. TNT rin ang tawag sa kanya. Actually, gumawa ako ng video dito. Makikita nyo siya sa YouTube channel ko. At TNT Experience yung pangalan nun. So, pumunta kami mula Bicol hanggang Manila. Yun yung aking naging journey. So, dito, nag-second runner-up kami. Ayan. So, ito yung picture namin sa STI org. Ayan, ito na ako. And then, ito yung ating mga congratulations. Okay. So, ngayon, dito sa katapusan na ng ating klase, nakatanggap din ako ng mga emails and then mga updates tungkol sa mga pinag-examan ko ng mga universities for college. So, dalawa lang naman yung pinag-examan ko ng universities for college, which is UP Diliman, or UP in general, UPCAT, and then BU, or BUSET, yung tawag ng kanilang entrance examination. So, dito,
nakita lang rin namin sa Google. Ayan yung pangalan ko. So, na-qualified ako sa aking first choice sa BU. And then, ito rin yung sa na-receive kong email sa UP. Na-qualified din sa first choice ko, Chemical Engineering. That's why, doon na ako papasok for college. And para naman dito sa aking grade 12 grades reveal, hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kasi actually, hindi pa rin ako nag-graduate kahit June na, magjo-July na. So, ayun. Hindi pa na-compute yung final grade namin. Pero, ang aking grade sa first sem, sa STI, for grade 12, ay 96. Yun yung aking general average. So, I think, dito rin sa kabuuan, di ko sure, pero baka ang aking maging final grade 95 or 96 din. So, speculation lang yun kasi hindi pa talaga kami graduate at wala pa kami final grade. Okay, so insights. May kita nyo dun sa chapter 1 ko na video, pinaka-first video, ilalagay ko yung link sa description. Yun, dun yung aking elementary days, so nakadalawang school ako doon. And parehas akong maraming natutunan. Sa first school ko, Bethlehem Montessori, dun ko natutunan yung pag-exam ng marami. Marami kami mga written works doon. And then, yun yung naging pinaka-foundation ko para sa English and Math. Dahil magaling talaga sila magturo pagdating dun sa mga subjects na yun. And then, aking second school for elementary ay yung San Fernando Elementary School. Doon naman ako natuto ng public speaking and reporting. So, napaka-important skill din niya sa ating buhay. And magagamit talaga siya pagdating sa ating mga career, college, academics, kailangan talaga yun. So, yung dalawang school na yun, marami talaga silang na-impart sa akin at na-enhance na mga skills ko. Ngayon, dito naman sa ating junior high, which is chapter 2. At ilalagay ko rin yung kanyang link sa description. Meron din akong ginawang video tungkol dyan. Yun naman ay tungkol sa aking junior high school days. So, meron din akong dalawang school na pinasukan, which is Negros Occidental National Science High School and Rafael B. Lacson Memorial High School. So, doon, marami akong mga naging opportunities dun sa dalawang schools na yon. So, sumali ako sa mga math competitions, MTAP, tapos nagtry ako dun sa Thailand International Math Olympiad. So, nakapasok din doon. And then, nakapanalo ako ng laptop dun sa quiz. So, pwede nyo yun actually mabalikan yung mga sinasabi ko dun sa mga links na ipoprovide ko sa description. And then, lastly, ay yung aking senior high school days, which is chapter 3 currently in this video. Ginamit ko lang yung mga nakuha kong knowledge dun sa elementary and junior high school, yung mga na-develop kong skills para magawa yung best ko and mapataas pa yung mga grades ko, makapag-aral ng mabuti. Ayun nga rin yung ginawa ko para sa UPCAT. So, pinagbuti ko lang talaga mula nga nung grade 8 hanggang grade 11, yun kasi yung mga kinukuha grades para sa UPCAT. Para, syempre, makakuha ko ng mga scholarship at makapasa sa mga entrance exams. So, it's a very fulfilling journey and I can say that all my hard work and effort, my prayers, they really worked. So, yun ang aking insights for this. Yan, napa-self-reflection tuloy ako. And, nagpapasalamat ako sa inyong lahat for supporting me in my journey and for watching this video. Thank you so much. At sana po nasagot ko ang inyong tanong dun sa nag-request ng mga videos na ito. Thank you! And sasabihin ko ulit na ilalagay ko yung link sa description para mapanood nyo rin yung chapter 1 and chapter 2. Thank you! Bye-bye!